Good morning mga ka-travelers, and welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. At syempre, maraming nagre-request sa atin patungkol dito sa 4 wheels na ito. Ito yung 4 wheels na ito ay tinatawag ito na Hyundai Ion, no? Ang Hyundai Ion made in Korea mga ka-travelers. Isa po ito sa pinaka maliit na sasakyan ng Hyundai. Ayun. So, maraming nagre-request ba sa atin dun sa ating YouTube channel na kung ano ba yung mga palaging nasisira dito sa ating 4 wheels na Hyundai Ion. Ayun. Sa araw na ito, sasagutin natin yun mga ka-travelers, yung mga talagang nagiging damage dito sa 4 wheels na ito, no? Sa cute na sasakyan. So, ang una dito nga talagang nagkakaroon ng damage mga ka-travelers, yung kanyang pintuan, no? Yung pintuan niya, yung mga lock niya, katulad nito pag ilalak natin siya with a key, with, anong tawag na ito? Remote. Pag i-remote natin siya, okay, maglalak lahat. Pero pag open natin siya, open yung, buksan yung ano niya, yung remote, yung pintuan, ay yung ibang pintuan niya hindi na nagbubukas. So, yun ang problema dito sa Hyundai Ion kadalasan. And then, second, yung kanyang aircon. Sa aircon niya, talaga ng mga medyo mahina na, no? Yung last natin na vlog, nagpalit tayo ng evaporator gawa ng kakapakarga ko lang ng Freon, sumingaw na. At ubos na yung Freon na pinakarga natin. Napakamahal pa naman ng Freon ngayon. So 900 pesos yung pakarga ko ng Freon. And after 2 days, sumingaw na yung Freon niya. And yung naging problema pala noon, yung kanyang evaporator. At nakabili tayo ng 4,000 doon sa may Bonton, paayusan ng mga aircon. Halagang 4,000 yun mga travelers. Pero pag sa pag doon tayo bibili sa may mga auto shop or sa Lazada, mura lang pala mga ka-travelers, nasa 1 plus lang. 1,300, merong 2,000, magandang klase na yon. So, depende sa klase pala ng brand. So, ang nabili kasi natin, sabi, original daw talaga, matibay, from Casa pa daw, sa Maynila. So, yun ang binigay sa atin, nagkakalaga ng 4,500. Yung evaporator na nabili natin. So far so good. Okay pa naman hanggang ngayon. Hindi pa nagkakaroon ng problema. Malamig yung aircon. Kasi nga, bago yung evaporator niya. Malamig yung aircon. Kahit pagdating ng tanghali, mga ka-travelers, malamig siya. Hindi siya gaano. Hindi katulad ng reklamo ng iba na pagdating daw ng tanghali, pagkasagsagan talaga ng init, lalo na dito sa Tuguegarao, mainit talaga yung panahon, ay maano daw yung hindi na daw nila na mapifeel yung lamig. Kumbaga kumakalma yung lamig ng aircon ng Ion. So ang nagiging problema ata ron yung tawag nito sa evaporator din, kasi ganoon din yung nangyari dito nakaraan. Pagdating ng tanghali, ayaw din lumamig ng gusto. So palitin ng evaporator. At yun, nung napalitan, okay na hanggang ngayon. Kahit kasagsagan ng init, kahit umabot pa ng 40 degrees, ay okay na okay pa rin ang lamig niya. Hindi siya nawawala. So ibig sabihin, doon lang yung problema natin sa evaporator nitong Ion. Yun lang naman yung nagiging problema dito. Sa ilaw nito, malakas yung ilaw niya pagdating sa araw sa gabi. Okay na okay naman mga ka-travelers, liwanag. At yun nga lang, yun yung pintuan nito, doon minsan nagkakaproblema talaga sa lock, motor lock. At obligado kang gawin mo siyang manual. Ibig sabihin yung sungkit-sungkit ulit. So mas maganda sana kung may remote, gawa ng mas madali mo siya may open, mabubuksan, no? Medyo matraffic dito sa sa diversion road going to circle o rotonda. So ayun nga mga ka-travelers, no? Yung may mga nag-comment din sa atin kung smooth ba dalhin ang Hyundai Ion.
nako mga ka-travelers, napaka-smooth niya dalhin. At basta matatimingan mo lang yung pasok ng gear nito ay very smooth siya. Walang problema sa takbo niya. Yun nga lang, pagka sobrang dami ng karga mo, karga ka ng, katulad yan, kakarga ka ng 5 pasahero, 4 na pasahero, 3 sa likod, tapos malalaki pa. Medyo mag-aano ka talaga mga ka-travelers, babawas ka ng kambyo. Talagang pagka iusad mo siya, babak mo talaga sa primera pagka sobrang bigat. Yun, at smooth naman siya. Okay naman yung fuel consumption niya, talaga namang napakatipid. Ang full tank niya, minsan lagpas pa ng 2 linggo yung full tank niya. Ikot-ikot dito sa, paikot-ikot lang ng Tuguegarao, no? So, very efficient talaga yung Hyundai Ion. So, kahit sabihin man natin na phase out na daw itong mga pyesa niya. Pero meron pa naman ang bibili ng mga pyesa, mga travelers dun sa Shopee. Okay pa naman. So, matibay ang Hyundai Ion sa makina. Walang problema mga ka-travelers, napakatibay. Kaya nga lang yung Ion na to nakaranas na ng overheat, no? Nung nagloko yung kanyang radiator, yung radiator niya nagkaroon ng leak. So hindi namin napansin na yung coolant tumatagas na pala doon. And yun, nagloko yung radiator, naubusan ng coolant, nag-overheat. So buti na lang yung hinintuan niya o yung timing ng pagka-overheat niya, doon din yung paayusan ng mga aircon at nag-aayos din sila ng radiator. So yun, pinasabay na lang namin, bili namin ng coolant at mga kailangan pa ng sasakyan na to. Ganun talaga mga ka-travelers. Hindi natin asahan na yung mga panahon ng pagkasira ng ating sasakyan. May time na biglaan lang. Pagkaluma na yung sasakyan mo talaga mga travelers ay kailangan mo nang maintain. Yan, dito tayo sa rotonda. Bilis lang ng biyahe natin guys. Daming papasok ng Tuguegarao. Gawa ng yung tulay ng Piñacanawan overflow ay hindi madaanan. So lahat ng sasakyan dito dumadaan sa diversion. Okay, dito tayo sa rotonda. Maganong traffic. Mamaya pa traffic sa hapon. Medyo mainit lang ito sa mata ng LTO, gawa ng wala siyang plate number. Yun lang talaga yung disadvantage sa sasakyan na ito. Pagka may LTO talagang paparahin ka. Pagka nakita kanila na dadaan sa kanila, talagang mapapara ka. Pero kompleto naman siya mga ka-travelers. Meron siyang authorization from LTO. Kaya nga lang, yun lang, abala lang siya, gawa ng papahintuin ka. At inspectionin yung permit mo, authorization na gagamit ka ng temporary plate number o yung improvised plate. Yun, dito tayo sa tapat ng Robinson Place, Tuguegarao. Yan, sa mga hindi pa nakapunta ng Tuguegarao, sa pamamagitan ng video na ito, parang napuntahan mo na rin ng Tuguegarao. Dating naririnig lang natin sa radyo at TV, ngayon ay talagang physically present tayo sa lugar na ito. Galing. Sa buong radyo, lagi ko itong naririnig dati, ang lugar ng Tuguegarao. Yan, dito talaga yung buhos ng ulan, no? Ng ulan ng sasakyan. Gawa ng ito lang yung access ng papasok ng Tuguegarao pagka yung Piñacanawan Bridge ay nakasirado.
Ayun mga ka-travelers, no, pa-subscribe naman ang ating channel. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, baka naman mga ka-travelers, pakiclick lang guys ng subscribe button. And ayan, click nyo na din yung bell, click nyo po yung all na para updated kayo sa ating mga vlog. So hindi muna tayo nag-trike ngayon. Igawa ng akala ko uulan ng malakas. So hindi naman pala. So going to barangay Bagay. Bagay. Ano nga ito? Anong barangay? Kagay pala. Sorry po. Smooth yung kanyang shifter. Mga travelers, no. Very smooth. Medyo tabingi lang yung steering wheel niya. Ayan. Medyo tabingi siya, pero okay lang yan. Marami na rin yan dito mga ka-travelers sa Tuguegarao. Itong mga Hyundai Ion na maliit na sasakyan. Ito kasi yung mga ginagamit ng mga kadalasang gustong matipid ang fuel consumption. Pang service lang, pang dito lang sa city. Yan, ito yung ginagamit nila. Kasi yung 1,200 mo dito ay full tank na dito sa Hyundai Ion. Kaya maliban na balit din naman tangke niya mga travelers, no? Pero ang tagal niya maubos. Tagal maubos ng gas niya. Yun, dito tayo sa Barangay Kagay. Okay mga ka-travelers, panoorin ninyo guys yung vlog natin nung nakarang araw, yung pinuntahan natin yung ayun, may Hyundai Ion mga ka-travelers, kulay red. Ayun, may nakasalubong rin tayo, may accent naman. Marami na yan dito mga ka-travelers sa Tuguegarao. Mga Hyundai Ion. Sa kasi sa rason na gusto nila sa Ion ay yung matipid na fuel consumption. Kaya ayun ang may Ion, red din, puro red. Puro yun din nakasalubong natin, accent tsaka Ion Ang pinaka-top speed nito mga ka-travelers, sinubukan ko nito ay nasa lang 90 to 100 kph. So dito kasi hindi naman gaano kalaparan yung daanan dito. Kaya yun lang yung na-top speed natin. Una 90, gawa ng maiksi lang kasi yung daan, pero naging 100 nung dumiretso tayo ng Isabela. Sa ibang Hyundai Ion, nakita ko yung pagka kinakambyo nila, parang lumalagatak itong shifter. So may lumalagatak doon sa sa loob ng hood o sa makina. So siguro sa cable o ewan ko kung ano yung problema nun. Pero papaayos niya raw yung Ion niya So nakapag-usap kami, taga rito rin. Papaayos niya raw yung kanyang shifter, baka doon sa ng problema sa loob.
Okay, malapit na tayo dito. Sorrycom. Dito tayo ihinto. May bibigay tayo na herbal products ng Doc Apo. Ayan mga ka-travelers. Okay. Okay guys, hanggang dito muna yung ating vlog. Cut muna natin. At guys, pa-subscribe naman ang ating channel. Okay.